Title natin ngayong gabi ay Mindset. So let me read this passage for you first before we proceed, no? Matthew chapter 6 verse 25 to 33 says, "Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. And are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add even a single hour to your life? And why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these." Wow, hallelujah. "If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you? You of little faith." Aray. "So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." Hallelujah. Tonight I declare every ears and every heart will hear the word of God today. Tonight, no? Nawa lahat ng mga kaisipan ninyo at subconscious mind ninyo ay makuha lahat ng ating katuruan ngayong gabi. May the fresh revelations be upon you today, tonight, in Jesus' name. Amen. Sabi, therefore, pagka therefore, ibig sabihin may sinundan. Meron siyang sinundang passage. No, kung babalikan nyo yung upper verse, yung 24, sabi doon, no one can serve or you cannot serve two masters. Tama? Alam niyo po ba yung Matthew 6:24? No, you cannot serve two masters. You cannot serve both money and God. Sabi doon sa passage na yon. No, either you will despise the other and love the one. No, therefore, I tell you, do not worry about your life. This is a very powerful passage na madalas binabaliwala or madalas nakakalimutan ng bawat mananampalataya ng ating Panginoon. So, therefore, do not worry about your life. You don't need to worry about serving two masters. You just need to serve one master. Well, alam naman nating lahat that in the kingdom of God, there's only one king. Amen? So we cannot serve two kings inside one kingdom. Malinaw po ba yan? So pag sinabi, do not worry about your life, it is an intentional command, no? Sinasabi ng Panginoon ito sa atin, hindi para paasahin tayo, but He really meant it. Nung sinabi niyang, do not worry about your life, don't worry about your life. Diba? Look at the birds in the sky. Alam mo, dito ko na, mas lalo naging malinaw sa akin. Naalala ko, every time I worry about something, or kung mga panahon na ako'y nababother or na nagugulumihanan, na tataranta, hindi ako nagbe-benefit ng kahit 5 duling. Tama ba? Meron ba sa atin yung nataranta, tapos nag-benefit or kumita ng kahit piso man lang? Meron ba dito? Wala eh. Mas lalo pa nating pinaikli buhay natin kasi na-stress tayo dahil nape-pressure tayo sa dala-dala ng mundong to. Tama, mali? Sa kung anong mga nakikita natin, we are so anxious about anything.
So balikan natin yung mga pinag-aaralan natin noon, itong mga nakaraan. Yung pinag-aaralan natin is the kingdom, no? Yung introduction of the kingdom, which is about dominion. Tama po ba? So balik tayo sa history. Yung mga previous na pinag-aralan natin, kingdom. No? Sabi, but seek first. No? Yung mga pinag-aalala ng mga tao nowadays, lalo na pag may nakikita tayo sa reels, no? Ang ganda ng design ng kitchen. No, yung misis ko, pag may nakikitang design ng kitchen, lagi niya pinapakita sa akin. Talagang favorite area niya, kitchen. Sabi ko, don't worry. Darating tayo dyan. May bahay na nga kitchen lang yan Di ba, no? Pero mahal kasi yung paggawa ng kitchen modular. Mahal So, pero, kung yung bahay nga nabigay kitchen pa kaya. Kung yung buhay nga mismo ng ating Panginoon na ibigay, kitchen lang, bihira, napakaliit lang nun, guys. So, pag kami pinapakita sa akin, ganda. Ganda, don't worry. Makukuha din natin yan. But do not worry about those things. Because pagans run after those things. You know what's the meaning of pagan? Mga pagano. Ano ibig sabihin ng pagan or pagano? Pastor pa, ano ibig sabihin ng pagans daw po? Sabi nila. Yan! Mga unbelievers. Di ba? People without God, who doesn't believe in God. Those who doesn't believe in God or mga pagans, ay ito yung hinahabol. So you can see the big difference between pagans and not just believers, but a colony of the kingdom. Okay? Intindihan natin. So, punta tayo sa number 1 agad. No, mamaya babalikan natin yung mga history pagdating sa number 3. Do not worry. Alright? Anong sabi niya? Do not worry. Yung unang-unang passage na binasa natin. Therefore, sabi, do not worry about your life. Ang bigat po nun, mga kapatid. Yung sabihin lang, do not worry about tomorrow, hindi na nga natin magawa ng maayos Ang dami pa rin nating iniisip patungkol kinabukasan. Di ba? At marami din magsasabi, alam nyo kung may makakanood nito ng mga pagan, sasabihin nila, hindi pwedeng you do not worry about tomorrow, you need to plan for the future. You need to invest for your future. Tama, mali? Di ba? Those are pagans' mindset. But in God, in the kingdom of God, sabi, do not worry about tomorrow. Ito, buhay na pinag-uusapan, sabi, do not worry about your life. Tingnan niyo mga kapatid Tuloy natin. What you will eat or drink. Or about your body. What you will wear. Ito, big deal sa atin to ngayon. Yung what you will wear. Gusto natin, we are so beautiful outside. Tama, mali? Hindi na natin iniisip, o hindi na natin naaalala, hindi na tayo nag-worry kung anong kalagayan na ng ating mga spiritual lives. Mas mahalaga na kung ano ang physical appearance kesa sa physical or spiritual being natin. Is not life more than food? Alam niyo yung ano ba yung pinanood namin nun? Basta meron doon isang scene na wala nang pera. Hindi na mahalaga pera. Barter, yung bida nakahuli ng buhaya. Siyempre meat 'yon, di ba? So ngayon, yung mga tao na nasa town niya, barter. So para makabili ng meat ng buhaya o ng crocodile, magpapalit ka sa kanila ng kahit ano na pwedeng pakinabangan. Yung iba water, yung iba ano ba yung mga pinapalit? Plate, gulay, yan kung ano meron sila na meron na store. Yun yung pinapalit. Meron doon nagpunta, babae, ang binabarter niya ay gold.
mga ano niya, jewelries. Di ba? Sabi nung bida, wala nang halagayan ngayon. Wala nang halagayan ngayon. Ang mahalaga ngayon to survive. Di ba? We are running after all those things, but at the end of the day, lahat ng yun wala nang silbi. Wala nang halaga. Wala nang value. Is not life more than food? And the body more than clothes? Di ba, meron kang katawan. Alam nyo, ang pinaka-basic needs ng tao ay food and shelter. Ibig sabihin, hindi kasama yung clothes sa basic needs. Tama o mali? Nakita na ba kayo ng And I believe nakita na kayo. Wala pa siguro ditong nabubuhay na hindi pa nakakita ng homeless. Nakakita na tayo ng homeless. Tama? At pag nakakita tayo ng homeless, pansinin nyo, mas matagal buhay nila kaysa sa mga taong may shelter at saka clothes. Mas mahalaga buhay kaysa sa mga kahit anong bagay. Tama? Tingnan nyo kung gaano kahalaga yung buhay kaysa sa kahit anong bagay. Di ba pagka may sakit ka, lahat ng pag-aari mo, binibenta mo para lang matreat mo yung sarili mo, para lang mapagaling yung sarili mo, para makasurvive. Tama o mali? Yung pinakamamahal mong gamit, pinag-ipunan mo. Pagka wala ka ng makain, binibenta mo kahit sa murang halaga. Bakit? Kasi you want to survive. Ganon kahalaga ang buhay. Pag-usapang buhay, mas pinipili natin yung okay lang maputulan ka ng kamay para mabuhay ka. Tama, yung mga matataas yung sugar di ba? Pinuputulan yung mga diabetic, pinuputulan sila, pina-amputate sila para sila mabuhay pa ng matagal. Kasi pag hindi, magkakalat yung infection. Tama o mali? Pero mas pinipili nila na ma-amputate sila kaysa mamatay sila maaga. Di ba mas mahalaga buhay? Kaya sa kahit anong bagay, kahit sa parte ng katawan mo, tama, mali. Pero ang sinabi ng Panginoon, ang sabi dito, do not worry about your life. Mabigat yun, mga kapatid. Kung hindi natin alam kung ano ang tinatayuan natin ngayon as kings, sobrang worry ang aabutin natin. Mag-aalala ka. Kasi you will want more and more and more. Madadala tayo ng pressure ng mundong ito. Tama ba? Bakit ba tayo nag-worry? Maraming dahilan. Nag-worry ka baka kasi isipin ng tao naghihirap ka na. Nag-worry ka kasi baka isipin ng tao wala kang dating. Nag-worry ka kasi baka hindi magbago tingin ng tao sa iyo or baka magbago tingin ng tao sa iyo. Ang inaalagaan natin ay yung iniisip ng iba kaysa sa iniisip ng Panginoon. Amen? Dahil kung iisipin natin, kung talagang iniisip natin ang kung ano lang yung sasabihin ng ating Panginoon, you will not worry about anything. Amen? Alam mo, actually, I'm guilty of this. Marami akong kinawo-worryhan. Lalo na yung baby ko, bagong panganak, nag-worry ako kasi baka ganito, ganyan. Pero once na natutunan ko ang mga bagay na ito, why should I worry? I believe, pinaalala sa akin ng Panginoon na He is in control. At hindi niya pababayaan ang sino man nananampalataya sa Kanya. He will never leave you nor forsake you. And He will never put you into shame. Amen? Ito, tingnan natin mabuti. Ito ang lagi nating ilagay sa ating mga isipan. Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.
So why would I worry? Yun naman pala, I have been crucified with Christ already. When you enter into the kingdom of God at nagpasakop ka doon sa kaharian na yon, all of your past or all of your old cultures will be gone. New cultures dapat na ang mapupunta sa'yo. Mahirap mabuhay sa loob ng kaharian na iba kultura mo. 'Di ba? Pumasok ka sa isang kingdom. Doon pala ang culture nila, pag nagkakasalubong, magsasampalan muna, 'di ba? 'Yun ang batian nila. Haribi! Pak! Pak! 'Di ba sabi, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo ang kanan mo pa. Oh. Haribi! Pak! Pak! Hindi ka sanay. Siyempre, kultura natin sa Pilipinas, pag sinampal ka, gaganti ka, mas matindi pa. So, mahirap mabuhay sa loob ng isang kultura na iba kultura mo. Tama? So, if we are crucified with Christ, we should live on it. Amen? Kailangan nabubuhay tayo doon mismo. Ang mahirap sa atin, mga mananampalataya, ang ating Panginoon. Ang galing lang natin mag-recite, pero ang hirap nating isa pamuhay ang ating mga nire-recite. Tama? I can do all things through Christ who strengthens me. Madalas nating sinasabi yan, I can do all things. Sinasabi lang natin yan pagka merong supernatural event or pag merong mga impossible event or impossible things na mga kailangan gawin. Sasabihin mo, I can do all things through Christ. Masyado nating challenge ang Panginoon. Masyado nating gustong hingan ng milagro ang ating Panginoon. I can do all things. Pero ang katotohanan, nung sinabi, I can do all things through Christ who strengthens me, kaya mong magbago through Christ who strengthens me. Kaya mong gawin ang kultura ng kaharian ng langit through Christ who strengthens you. Ang nangyayari, pagka oras na examination, tapos hindi ka nakapag-review, sinasabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me, papasa ako dito. Ginagawa nating, genie, ang ating Panginoon. Di ba? I can do all things through Christ. Biglang lalabas yung genie, di ba? Hindi po ganun eh. Do not worry. Dahil sabi niya sa kanyang salita, Jesus is the vine and we are the branches. Kagabi, we are having our intercession, tapos ang pag-uusapan namin, pati ng mga nakaraan. Yung preaching ni Pastor Pao noong nakaraan, di ba? Jesus is the vine, you are the branches. Kung ano nutrients na nakukuha ng, kung ano nutrients na binabato ng vine, yun ang nakukuha ng branches. If Jesus is the vine, lahat ng kaya niyang gawin, kaya mo. Sabi niya, you can do more than what I did. Kaya mong gawin, mas higit pa sa mga nagawa ko. Hindi naman sinasabi na ihigatan natin na mas matindi pa yung ginawa niya, no? Pero kasi, when it comes in years, mas mahaba ang panahon na nabubuhay na tayo ngayon kumpara dun sa ministry niya. Tama, mali? Hello, andyan ba kayo? O sino ditong 10 years na Kristiyano? O 1 year? 2, 3, 4. More than 5. Siyempre, yung iba dito hindi na magsasalita kung ilang taon na silang Kristiyano, no? So kung meron na kayong taon na bilang isang Kristiyano or tagasunod ng ating Panginoon, mga kapatid, dapat may nagagawa na tayo para sa ating hari. Amen? Kasi yung sinabi niya, you can do more than what I do, wow. Kaya tayo nag-worry kasi hanggang ngayon wala pa tayo nagagawa. Hindi naman hiningi ng Panginoon na gumawa ka ng mga milagro or what, di ba? Napakasimple lang ng mga pwede nating gawin. Unahin natin sa sarili natin.
Let us disciple ourselves, then we can disciple others too. Yun lang naman ang gusto mangyari ng Panginoon eh. The greatest commission is, go and make disciples of all nations. If you are not fulfilling the will of God into your life, doon ka talaga nag-worry. Doon nagkakaroon ng worrying ang tao. Amen? Tama, mali. Pagka-feeling mo, hindi pa tapos yung mission mo, di ba? O pagka-feeling mo, hindi mo nagagawa yung purpose mo sa buhay, doon ka talaga magbabother eh. Doon ka mag-aalala eh. Amen po ba? So, do not worry about life. Sabi ni Jesus, I came here to give you an abundant life. Hindi ba dapat yun, doon pala nagtitiwala na tayo? Hallelujah. Naintindihan po natin? Do not worry. Pangalawa, the full understanding of who you are. We need to know, we need to have the full understanding of who we are. No? Mindset ba? Di ba? We need to have this kind of mindset. The kingdom mindset. Sabi doon, no, sa verse 28, and why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow? They do not labor or spin. Yet, I tell you that not even Solomon, sino pinaka-mayamang tao na nabuhay sa mundo, na naitala, hanggang ngayon. Di ba? But not even him and all his splendor was dressed like one of this. Yung mga bulaklak na yon, not even Solomon and all of his splendor ay nadamitan ng katulad nito. No? Kung ganun lang, mga kapatid, kung yun lang ang basehan natin, hindi ba mas higit tayo kesa doon sa mga yon? Tama, mali? Sino ka ba? Sabi mo, tanong mo nga sa sarili mo, sino ka? Baka masyado nang bumababa tingin mo sa sarili mo. No, we need to change the way we think. Di ba? Sino tayo? We are the chosen generation. You know, damit ni Pastor Pao. Grabe ang mga ano ngayon, no? Yung mga damitan natin ngayon, no? Tumutugma eh. Sino tayo? Chosen generation, royal people belonging to God. Hallelujah. We need to know and we need to understand who we are. The full understanding of who we are. Problema, alam mo naman pero hindi mo naintindihan. Magkaiba yon. Tama, mali? Magkaiba yung alam mo sa naiintindihan mo. Dahil kung naiintindihan mo, pamumuhay mo. Pero pag alam mo lang yon, pero hindi mo kayang pamuhay yon kasi hindi mo naintindihan. Amen? We are destined to be the head and not the tail. Because we are kings. We are destined to reign. Kung alam mo lang kung sino ka, baka ikaw mismo matakot pag nakaharap mo yung tunay na ikaw. Di ba? Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Huwag tayong matatakot, huwag tayong mag-aalala kasi tayo ay tayo. Tayo ay mahalaga sa ating Panginoon, sa ating Hari, dahil tayo ay nasasakupan niya. Amen ba? Alam mo ba that we have the ability and the capacity to rule and to domain? Hindi nyo alam? Diba? Pinag-aralan natin, pag tayo ay nasa kingdom, ito, pag-aralan natin ulit. So, sa loob ng kingdom, ang nag-i-influence or the influence ng buong kaharian ay galing sa hari. Kaya nga kingdom. Ano ibig sabihin ng kingdom? Kaharian. Ano ibig sabihin ng kingdom?
Okay? Territory. But saan nakuha yung kingdom? Yung iba kingdom. Pero pag naiintindihan mo kung ano yung kung nasan ka at kung nasang lugar ka, you will know that you are in the kingdom. Ang kaharian or ang kingdom ay naiimpluwensyahan ng kaisipan ng hari and not the legislative of the lawmakers. Di ba? Sa ano bang country to? Yung ano ba tayo? Democratic country, ang nasusunod is the legislative of the people or the group of people of lawmakers. Tama? Yung mga senators. And sino ang pinapakinggan ng senators? Tao. Hello? Andiyan ba kayo? So, ibig sabihin sa democratic country, ang nasusunod ay tao. Bottom line. Diba, no? And sa kingdom, ang nasusunod ay king. Ang ibig sabihin ng kingdom is king domain. Okay? So, ibig sabihin ng domain is dominion. So, hindi pwede magkaroon ng kingdom kung walang king. Hindi magkakaroon ng dominion pag walang king. So, kailangan may king para magkaroon ng dominion. Kaya, kingdom. Naintindihan natin? Ngayon, if we fully understand that principle, no? Ay talaga naman, pag alam mong ikaw ay nakapasok sa kaharian ng Diyos, no? Sa kaharian ng ating hari, hindi ka na mag-aalala kasi everything will be supplied according to your needs. Amen? Lahat ng tao sa loob ng kaharian, pantay-pantay. Kasi everything is being supplied by the king. Maaring may mga mas marami lang ang wealth kaysa sa'yo kasi may mga taong wise, di ba, na mas pinipiling maging malungkot muna at rich kaysa sa maging masaya at poor. Di ba? Meron ganon. What will you choose? Being happy but poor or being sad but rich? Yung being happy but poor, yung pagka nagkapera siya, i-spoil niya yung sarili niya, masaya siya. Pero yung sad but rich, hindi niya bibilin lahat ng gusto niya. Kahit gustong-gusto niya, hindi niya bibilin, pero rich. Anong gusto mo? You can live either of the two, mga kapatid. Pwedeng-pwede yun. No? But, ang mahalaga ay nasusupply yung pangangailangan natin in times of needs. No? Ang pangit naman yung mayaman na mayaman ka ngayon, tapos pagdating ng panahon, pagkakailangan mo na, tsaka ka na bankrupt. Di ba? Alam mo, napatunayan ko yan eh. Sobra grabe talaga yung timing ng Panginoon eh. Ibang klase. I'm not rich, but I can feel it. Every time I need something, or every time I need finances, laging on time ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? May mga gamit ako, di ba? Naubos na nga eh. Yung mga gitara ko, yung bass ko. So, nag-uusap kami ng asawa ko, kailangan namin ng budget para sa dedication ng anak namin, no? Kasi mahirap naman ko, puro fishball lang papakain namin sa mga ninong at ninang at saka sa, di ba, no? So, sabi, kailangan natin ng budget. Okay? Yung gitara ko, siguro mga 2 taon na nakapost yun. Walang bumibili. Kasi binabarat eh. Pambihira. Nung nagsalita ako sa Baras, youth camp, nakalimutan ko na yun, yung gitara ko na yun. Nakalimutan ko na. Biglang inimpress sa akin ng Lord na ialok ko doon sa anak ng isang pastor. And true enough, mga kapatid, pag-uwi ng Baras, pumunta siya sa bahay, chinek niya, binili niya. Di ba? Eh kung nabenta ko yun ng mga nakaraan pa na hindi ko kailangan, di nawaldas lang nawala sa oras. Di ba? Tama, mali. So on time. Di ba? Grabe, on time ang Panginoon eh. Anong mas gusto mo? Yung nasusupply yung pangangailangan mo sa oras nasusupply yung pangangailangan mo sa oras or yung nasupply yung gusto mo lang kahit hindi mo naman kailangan, pero pagdating ng pangangailangan, saka mo naman hindi mahanap yung kailangan mo.
Hallelujah. Living inside the kingdom, ay, doon mo masasabi, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Woo! Masayang tunay. Woo! Masayang tunay. Di ba? Tama, mali. Kaya hindi natin masabi-sabi yon every day of our lives na ang buhay ng isang Kristiyano ay masayang tunay kasi nagkukulang tayo, nagkakaroon tayo ng mga hindi inaasahang pangyayari na hindi natin ginugusto, na feeling natin pinagkakaitan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Do you know what real blessing is? Having God in your life is the real blessing. Being successful in life is knowing your purpose in life and doing it. Hindi successful yung mayaman ka pero hindi mo alam purpose mo sa buhay at hindi mo nagagawa. Tama o mali? Tingnan natin ito mga kapatid. Colossians chapter 2 verse 7, Amplified Version, having been deeply rooted in Him, and now being continually built up in Him, and becoming increasingly more established in your faith, just as you were taught, and overflowing in it with gratitude. If we fully understand who we are, doon mag-uumpisa yung inuugat na tayo sa ating Panginoon. Hello, are you there? You will be rooted in Christ if you understand who you are. Understanding is adaptation, adapting the environment. Hello? 'Di ba pag ang halaman itinanim mo at na-adapt niya na yung soil kung saan siya itinanim, doon siya uugat. Tama, mali? Pero pag palipat-lipat yung halaman, hindi uugat. Hello? Diyan ba kayo? Ano mangyayari sa halaman pag palipat-lipat? Mamamatay. Pero pag yung halaman, na-adapt niya na at naintindihan niya na kung saan siya itinanim, doon siya uugat, lalago. So if we understand that we need to live in Christ, you will be established and rooted in Him. Pag nangyari yun, mga kapatid, you will grow, you will bear much fruit. Because Jesus is the vine and we are the branches. Hallelujah. Mangyayari lang yun, mga kapatid, if you fully understand who you are. Ano yung understanding? If you do. No? Understanding is doing. Iba yung knowing lang. Pag alam mo lang, pero hindi mo naintindihan, hindi mo magagawa. Amen? Amen? Oh, praise the Lord. So, naintindihan po natin, no? Do not worry about life. We need to fully understand who we are so that we won't worry about life. Pag hindi natin naiintindihan kung sino talaga tayo, mag-aalala ka talaga. No? Ay, kasi hindi ko alam kung after 1 year, may pera pa kami, kaya binibili ko na lahat ng mga kailangan namin. Mga ganito, ganyan. Alam niyo yung panic buying? Talaga? Kahit hindi pa naman kailangan, bibili na lahat yon. Tapos pagka kailangan na, expired na. Grabe, mas mahalaga pala talaga. Naisip ko ngayon, hindi na mahalaga gold. Bakit? Masyado advance mag-isip. Nakanood lang ng Korean movie na yung parang parang World War Z kasi yung niya. Nakanood lang ng gano'n, sabi niya nang bigla, hindi na mahalaga gold, mahalaga pagkain. Kaya gusto ko mag-grocery na marami. Ngayon pa lang, sabi ko ngayon pala, sure ka ba? Magsusstore ka na agad ngayon? Pambira. Kaya mahirap manood ng mga kasi feeling natin nangyayari na ngayon eh. Na-adapt na natin eh. Di ba? Naintindihan natin, kakanood ng movie, naintindihan mo. Tayo, kakapakinig ng word, hindi natin naintindihan. Ang hirap. Pag yung movie, lagi mong pinapanood, na-adapt mo na, kaya ka nag-worry eh, kasi feeling mo may darating na zombie apocalypse eh. Di ba? Kasi kaya tayo nag-worry, yun ang ini-insert natin sa puso't isipan natin. Pero pag ang ini-insert natin sa puso't isipan natin ay prinsipyo ng kaharian ng ating Panginoon, walang worry. Yun ang kailangan nating i-adapt at maintindihan. Amen po ba?
Hallelujah. Now, pag naintindihan mo na, at hindi ka, hindi ka na nag-aalala, we need to do the kingdom responsibility. Do you know that we have responsibility inside the kingdom? Ha? Alam ba natin na meron tayong responsibilidad sa kaharian ng Diyos? Alam ba natin na meron tayong responsibilidad sa kaharian ng Diyos? Kaya marami ang bakanting upuan every Wednesday. Kasi they don't know their responsibilities inside the kingdom. Pastor, hindi naman nasusukat dyan ng pambihira. Huwag natin sukatin dyan ng pagiging Kristiyano. No? Hindi nasusukat dyan ng pagiging Kristiyano. Mga kapatid, this is just the overflow. If you truly understand, if you know the kingdom responsibility, every day you are doing it, at yung overflow nun ay yung pag-attend mo ng Sunday at Wednesday. Alam mo yung overflow? Yung pag-apaw. Kaya tayo nandito kasi we are so thankful kasi nagagawa natin responsibilidad natin every Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday. Kaya yung Wednesday, excited kang magbigay ng papuri sa Kanya at makarinig ng salita ng Diyos kasi naiintindihan mo yung responsibilidad mo bilang isang bayan ng Diyos. Amen? Better late than never. Now, ito yung kingdom responsibility. Alam natin to. Sabi, do not run for those things because pagans run after those things. But, lagi natin kinakalimutan, pagka yung Matthew 6:33, ano sinasabi natin? Seek first. Wala na yung but. Sabi, but seek first. Di ba? Kasi pag may but, mas naiintindihan natin na may pero. Di ba? Pero, may kondisyon. Tama? But, this is our responsibilities. No? This is our responsibility. But seek first the kingdom and His righteousness. And all, ano yung tinutukoy na all these things? Lahat ng yon ng mga nabanggit. Food, clothes, ano pa? Name it. All those things. Lahat ng mga bagay na hinahabol ng mga pagans will be added unto you. Ang sinasabi natin, inside the kingdom, we will be supplied. Tama? We will be supplied. But, you need to do your responsibility. Ang problema ngayon, sa bawat tagasunod ng ating Panginoon, inuuna muna yung supply bago samba. Lord, bigyan mo muna ako ng ganito at pupurihin kita. Di ba? Bigyan mo muna ako ng ganito, Lord, at hahanapin kita. I will seek you. Ano sabi? But seek first. Ang una mong kailangan gawin, seek the kingdom. Huwag nating minumuna-muna ang Panginoon. Lord, bigay mo muna sa akin to, pupurihin kita. Lord, bigay mo muna sa akin to. Di ba? Hindi pwede. Ang kailangan muna, siya ang una. That is our responsibility inside the kingdom. Hanapin natin lagi ang kaharian. Ang nangyayari, nag-e-enjoy ka sa supply, nakalimutan mo yung hari. Di ba? Ine-enjoy natin yung supply, nakakalimutan natin ng hari. Pag nagpatawag ng GA, alam niyo yung GA? Di ba? Bibigyan ko kayo ng senaryo. Sa isang kaharian, lahat nasusupply ng hari. Okay? Ngayon, pag nagpatawag ng General Assembly, yung hari, pupunta ka ba o hindi? Ang tawag sa'yo, pag hindi ka pumunta sa General Assembly ng hari, kahit na sinusupply niya lahat ng pangangailangan mo, ang tawag sa'yo, walang ay kayo na magsabi sa sarili nyo. Di ba? Kung hindi nyo ginagawa. Di ba, biruin mo, sino dito hindi nasusupply ang pangangailangan niya sa araw-araw? Taas ang kamay. O, wala naman.
Tanungin niyo yung mga wala dito ngayon kung hindi nasusupply pangangailangan nila. Pag hindi nasusupply mga pangangailangan nila, sige, may rason sila para hindi pumunta sa General Assembly ng hari. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Wala na. Di ba? Hallelujah. Sabi, seek first the kingdom and its righteousness, ang kanyang kabanalan, ang kanyang katuwiran, di ba? At ang lahat ng ito ay maidadagdag sa iyo. Do you know that one day there will be a big time businessman dito? Meron na nga ngayon, si Daniel at si PK, big time na businessman na yun, pambira. Alam niyo ba na lahat tayo, merong capacity and ability to have our own business. Meron. To rule, kasi we are destined to reign and to rule. Di ba? We are the heads and not the tails. Hello, andyan ba kayo? Ang kailangan lang, malaman natin kung anong dapat gawin. At yon ay hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran bago idagdag sa atin lahat ito. Pag mas mahalaga na sa'yo, ito, natatandaan ko, hindi ko makakalimutan yung principle na to. That every time I run after something, the more that thing goes far from me. Every time na may inahabol ako at may gusto kong makuha, at medyo nakakalimutan ko na ang responsibilidad ko sa kingdom, alam mo, you might be here, but you are not seeking. No, hindi porket nandito tayo, we are seeking na. Naintindihan natin? Maaaring andito ka, pero yung isip mo, kung paano mo makukuha yung gusto mo. Amen? So yun nga, sinasabi ko, the more I run after something, the more it runs away from me. But when I seek God, those things na gusto kong makuha noon ay lumalapit na lang sa akin ngayon. Sabi ko, kung kailan naman lumalapit ako sa Panginoon at hindi ko na iniisip yung mga gusto ko, tsaka naman dumarating kahit hindi ko na gusto. Kaya tayo nauubos. Kasi we don't do our responsibilities inside the kingdom. Bibigyan ko kayo ng verse, mga kapatid. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Everything that we are doing here on earth, mga kapatid, wala pong masama. Intindihan natin? Walang masama sa lahat ng ginagawa natin dito sa mundo kasi we are working, we are for a living, di ba? No? We are doing responsibilities, mga ginagawa natin sa bahay natin. Wala pong masama. Tell her, sabi ni Martha, Lord, tell her to help me. Sabi niya kay Mary, di ba? Kasi si Martha, busy mag-asikaso eh. The Lord said to her in reply, Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part and it will be taken, it will not be taken from her. Pinili ni Mary kung ano ang mas mahalaga at hindi yun mawawala sa kanya. Di ba? Lahat tayo may valid reason not to go and praise the Lord and listen to the word. Hello, are you there? Lahat tayo may valid reason. Ano yun? Bibigyan ko kayo ng mga sitwasyon. Pastor, kasi kailangan ko kasi kasuhin yung ganito. Pastor, kasi yung boss ko hindi ako pinauwi. Ay, kasi may outing kami. Kasi ganito. Madami. Lahat ng rason nyo ngayon. Pambihira. Ano bang ginagawa ni Martha? Nag-aasikaso lang naman siya. Di ba? Naglilinis, nag-aasikaso, nagluluto. Just to, ang ending nun, gusto din niyang iserve kay Jesus. Tama?
Maganda yung motibo niya eh. Walang mali. Di ba? He's preparing something to serve Jesus. Andun pa rin yung punto. Pero ano sabi ni Jesus? Martha, Martha, you are so worried and anxious about many things inside the kingdom. Pag sinabi ng king, yun dapat ang siyang mangyari. Kaya nga king domain. Di ba? Hindi pwedeng sasabihin mo, wait lang king. At may ginagawa pa ako, para sa'yo din naman to, para sa'yo to. Di ba? I'm doing this for you. Natanda ko nung nagkukwento ang tatay ko. Ang sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, alam mo, nung kay mama, hindi pwede yan. Pagka sumigaw na si mama, narinig ko pangalan ko, kahit ako'y dumudumi sa CR, tatakbo ako. Sabi ko, di baho. Hindi ka nagugas. Sa isip-isip ko, para lang matawa ko sarili ko, pero kasi sinisermonan niya ako noon, malungkot ako eh. Pero gine-joke ko yung sarili ko para medyo maibsan yung, alam niyo yun, yung pressure ng sermon, di ba? Pero tama yun eh. Bakit? Kasi sa loob ng tahanan, ang nasusunod ay yung parents. Sa kanila yung bahay, yung kingdom nila yun eh. Tama? Pag tinawag ka, lumapit ka agad. Dahil pag hindi ka lumapit agad, DA ang katapat mo. Oh. Sa loob ng bahay, nag-umpisa ang DA. Hindi ka pwede magdahilan. Sabihin mo, wait lang, may ginagawa pa ako eh. Tinawag ka na nga. Nung nag-utos sa'yo na gawin mo yan, tinawag ka para lumapit sa kanya. Sinusuway mo siya. Sasabihin mo, wait lang kasi meron kang ginagawa na para sa kanya din. Ang mas mahalaga sa kanya ay yung mag-respond tayo doon sa responsibilidad na ibinibigay niya sa atin. Seek first the kingdom and His righteousness. Lord, what do you want me to do right now? Punta ka ng mall. Maglaro ka sa time zone. Kumain ka sa mga inasal. Tapos pag uwi mo, magpahinga ka na. Ay, wow! Ganun ba? Wasting our time? Alam nyo, sa kingdom, progressive. Progressive ang kingdom, mga kapatid. Pag sinabing progressive, paangat ng paangat ng paangat. At hindi pababa. Hindi stagnant. Sa loob ng kingdom, progressive. Kaya ang mga nasa loob ng kaharian ng Diyos, pagaling ng pagaling ng pagaling, pagaling ng pagaling ng pagaling ng pagaling, payaman ng payaman ng payaman. Sabi dun sa post ni Amba Jado, pagka nasa loob ng kaharian, ihanda mo sarili mo. Dahil lahat ng iniisip mo dati na tinanggal mo na kasi hinanap mo siya, maidadagdag na sa'yo at na maidadagdag, 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 na maidadagdag. Diba? Ang gusto ng tao, blessings upon blessings materially. Huwag mo munang isipin yan. Hanapin mo muna ang kaharian. And all those things shall be added unto you. For to me, to live is Christ. He is my source of joy. That is what you call living in Christ. Diba? My reason to live and to die is gain. For I will be with Him in eternally. Hallelujah! Diba? Wala ka na ibang gusto kung hindi ang makasama ang Diyos, kung hindi ang makasama ang ating Panginoong Hesukristo, wala ka na ibang gusto. For me, to live is Christ. He is my source of joy, my source of hope, my source of strength. Di ba? My reason to live, but to die is gain. Dahil alam ko na pag tayo, sabi ni Paul, alam ko pag namatay ako, babalik ako sa Kanya eternally. Yun lang mga kapatid. Di ba? Hallelujah, simbahan natin, pangalan, live in Christ. Pero hindi ko alam kung ilang percent lang sa atin ang nag-live in Christ. Romans chapter 12 verse 2. Sabi, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano sabi?
Do not conform to the pattern of this world. But be transformed. Pag sinabing do not, it's a command. No? Kaya wala sa atin dito ang pwedeng magsabi, hindi pa po kasi ina-answer ng Lord yung prayer ko for me to have this kind of heart na mag-serve sa King. Sabi ko nga everything inside the kingdom is free. Even our will. But only the will of the King will prevail at the end of the day. Alam mo, binigyan tayo ng free will ng Diyos. Tama, mali? O tapos magpapray mo, Lord, please change my mind. Lord, please change my heart. Alam nyo ba na ang Diyos nagpapatigas ng puso at nagpapalambot? Tama, mali? Biblical yun Anong ginawa niya kay Parao? Pinatigas niya ang puso panandalian, pero hindi naman nagbago puso ni Parao Nung nawala, ay pinalambot pala. Nung nawala yung pagkalambot ng puso, na-realize na yung mga Israelites, nawala na sa akin habulin ko. Andun pa rin yung kaisipan niya to make the Israelites slaves. Tama? Pero hindi na bago ang puso. Kung pwede pala na baguhin ng Diyos ang puso ng bawat isa, di sana yung kay Pharaoh, tinulungan pa yung Israelites para makaalis sa Egypt. Tama, mali? Pero hindi. Pinatigas niya lang, pinalambot niya lang sandali. I, the Lord, search the heart and examine the mind. Pero wala siya sinabi, I, the Lord, change the mind and change the heart. Wala! Ibig sabihin, ang pagkilos at paggawa para baguhin ang puso at kaisipan mo, nasa atin yun. Do not conform to the pattern of this world. Ibig sabihin, mga kapatid, you need to change the way you think. Ikaw ang gagawa mismo sa sarili mo nun. Hindi mo kailangan ibigay yun sa mga intercessors at sabihin, ang prayer ko po ay mabago ang isip ko. No. You need to decide. You need to decide. Every day is a decision. Kaya kayo nandito ngayon kasi you decide to do it. You decide to go here. You decide to listen. You decide to praise the Lord. Amen po ba? Lahat po, mga kapatid, na nangyari sa buhay natin ngayon, may contribution and decision. No, wag nating sisihin ng Diyos kung bakit tayo ganito ngayon ang buhay natin. No? Wag natin sisihin yung katabi natin kung bakit ganito buhay nyo ngayon. Lahat ng bagay ibinigay na ng Diyos. Lahat ng prinsipyo ibinigay na ng Diyos sa atin. Nasa atin na yon if we are going to use it, if we're going to listen and do it. Amen? Kaya nga sabi ko doon sa baras, doon sa mga kabataan, sabi ko, huwag niyo sisihin ng pastor niyo pagka napariwara buhay niyo. Kasi lahat ng prinsipyo na ibigay na sa inyo. Pero hindi kayo nagdesisyon para gawin yung prinsipyo na yun. Pero sinunod niyo pa rin yung sarili niyo kasi curious kayo. Di ba? Hallelujah. At the end of the day, ang judgment individually. Amen po ba? May natutunan? Praise the Lord. Hallelujah. Maaari po tayong tumayo at tayo manalangin. Just to wrap it up, mindset ba? Mindset. First, do not worry about your life. Pangalawa, understand who you are. Pangatlo, ano yung pangatlo? Ay, nakalimutan na nila. Yan. We should know our kingdom responsibility, and that is seeking first the kingdom and His righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Father, we acknowledge your presence today. Maraming salamat, O Diyos, for reminding us of this kind of mindset na dapat naming matutunan every day of our lives. Lord, I pray na inspire every one of us for us to decide to follow you wholeheartedly and to give our lives to you wholeheartedly. In the name of Jesus we pray. Amen.